inasahan ng maulang panahong dala ng low pressure area sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Martes. Ang detalye kaugnay niyan, ihahatid sa atin ni News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Alvin, nasaan na ba itong LPA at posible ba itong maging bagyo? Yes, magandang umaga Nikki at magandang umaga mga kapatid. Itong ang binabantayan nating low pressure area ay tumatawid na po sa Mimaropa region. Ito po ay kakalabas lamang sa mga areas po ng Masbate at yan po ay kasalukuyan ng nandito sa mga katubigan sa may area ng Romblon. So nandito po generally yung estimated natin gitna or center nitong ating binabantayan low pressure area. At kung mapapansin nyo, itong ating satellite image, yan po ay nakaka-apekto na sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Itong ating binabantayang low pressure area ay mataas po ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Lalong-lalo na po if papalabas na po yan dito sa ating landmass o kalupaan at kapag nandito na po sa may West Philippine Sea. Mas tataas pa po yung ating tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. At if ever maging bagyo po ito, ay tatawagin nating bagyong Henry. Yes, Nikki? Alvin, saan-saan ba magpapaulan itong ang LPA? Hanggang kailan ba magiging maulan dito mismo sa Metro Manila? Yes, Nikki, ito ang mga pag-ulan natin sa Metro Manila ay epekto na o direct effect na nitong ating low pressure area. Hindi lang po sa Metro Manila, maging ang mga karating lugar nito, ang Central Luzon, ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang Zambales at Bataan, maging dito po sa area ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang Cavite at Batangas, lalong-lalo na po ang area ng Mimaropa na kung saan nandun yung gitna ng ating low pressure area. May mga pag-ulan din tayo dito sa areas ng Visayas pero nababawasan na po ang unti-unti yung epekto ng low pressure area dyan. Possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito po sa may western section nito, ang isla ng Panay, maging dito po sa area ng Palawan. Meron din tayong mga ilang pag-ulan at mga thunderstorms dito sa area ng Bicol region. Hanggang bukas, posible pa rin pong magpaulan itong ating low pressure area hanggat hindi pa po ito tuluyang nakakalayo sa ating bansa. Pero yung mga areas dito sa ibabang bahagi ng ating bansa, mababawasan po yung ating mga pag-ulan dyan. Particularly, dito na lang po sa ilang bahagi ng Luzon at Southern Luzon. At yung epekto po ng habagat, magpapatuloy din po yan habang tumatawid. Itong binabantayan nating sama ng panahon. Nikki? Tapos Alvin, nabanggit mo nga malaki ang tsansa nitong LPA maging bagyo. Pero bukod dito sa LPA na to, may iba pa bang ibang weather system na umiiral sa ibang bahagi ng bansa? Sa ngayon, ito lamang low pressure area at yung ating habagat ang nakaka-apekto sa ating bansa. Pero Nikki, meron tayong babantayang mga grupo ng kaulapan dito po sa may kalagitnaan ng gitnang Pasipiko na kung saan base sa mga computer models, ito po ay posibleng maging bagyo at maging malakas na bagyo sa susunod na linggo. So babantayan po natin yan dahil may chance po yan pumasok sa loob ng ating area of responsibility at humila ng ating habagat o southwest monsoon. Siya naman po magpapaulan sa atin sa susunod na linggo pa. Nikki? Okay, at yan ang latest sa lagay ng panahon. Maraming salamat News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.